Silas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa atin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultoy. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko at balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila hindi ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid ng sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating itutugon. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawad sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinpansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Tugon. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aking umaligid, para akong nasa gitna yung asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa patong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Tugon. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hilubad na pinukay, pinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin. Huwag kaligdan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Tugon. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ay ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkat ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Tugon. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Nagpakababa sa Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, pagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay manikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Mapakasakit ang ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato.
Sinimulan nilang paratangan sa Jesus. Ang tao ito ay nahuli naming naglulusot sa aming kabayan na maghimagsik at nagpapawalan ng kabayan ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mapunong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga inuutot niya ang maghimagsik ang buong Judea. nagsimula siya sa Galilea at ngayon naririto na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon namay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mapunong saserdote, ang mga eskriba na walang tigil ng paparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati na ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mapunong saserdote, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isilakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang tao niyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaki galing sa bukid. Ito ay si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nanambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baong, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso.
Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ibinako nila sa krus si Jesus. Ibinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi sa kanila, Iligtas ka namin ba? Iligtas naman ninyo ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nililibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi sa kanila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. nang ika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo na punit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang himla. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati na ang babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo, ito yung passion narrative, yung kanyang pagpapakasakit ng ating Panginoon. That's why yung introduction niya, ang pagpapakasakit ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. So yung pasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa atin. Walang iba yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang crucifixion, ito ay revelation of God's love to us. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal, yung kanyang pagsasakripisyo, di ba? In the Gospel of John 3:16, sino yung nakaalala? For God so loved the world that He gave For His God Son, so loved the world that He gave His Son, begotten So dahil Son. sa pagmamahal, ibinigay, isinasakripisyo. Yun ang pagmamahal ng Panginoon na gusto na matutunan dapat natin. Yung pagmamahal na marunong magsakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay nakafocus sa Ama, nakafocus sa kapwa. That's why sa unang pagbasa, sinabi nga dito, sa unang pagbasa, na siya'y masunurin, obedient to the will of the Father. At ganoon din sa ikalawa, siya'y masunurin hanggang kamatayan. So obedient, sumunod, naging masunurin si Jesus sa kalooban ng Ama.
Diba bago nga pumunta sa Kalbaryo, dumaan muna ng garden. Anong garden na dinaanan muna sa Garden of Eden. Gethsemane. At nagdasal, Father, Garden take of this cup Gethsemane. away from me. But not my will be done, but yours. Ganun, makamasunurin. Garden of Hindi madali. Gethsemane. Ipapo ka, walang kasalanan. Pero naging masunurin para sa Ama. That's why yung pagmamahal ng Panginoon, it is a sacrificial love. Kasi kung mahal niya yung sarili niya, baka ayaw niya tanggapin yung cross. Hirap naman yan, Lord. Ipapako ko, walang kasalanan. Sila makasalanan yun. No? Pero hindi niya inisip ang sarili niya. Inisip tayo. Ganun ang punto dito sa Ebanghelyo. Na ang Kwaresma pala, ang Holy Week, ay nagpaalala sa atin na inisip tayo ni Lord. Kasi kung hindi tayo mahal ni Lord, hindi niya ipadala ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa kanyang bugtong anak, He shed His blood, na yung kanyang dugo, para maligtas tayo. Sa kanyang dugo, ibinigay, no? We are splashed by the blood of the Lamb para mangamoy tayo tulad ng kanyang anak. Diba sa sa Hudyo, pag sila nagkasala, ino-offer yung unblemished lamb. Walang kapintasan, pure na tupa. At papatayin doon, at yung blood, no, ay iwiwisik doon sa mga tao. Kasi pure nga, dahil yung nawisikan ng dugo, naging pure din sila. So ganun yung theology. Jesus shed His blood para sa atin, mangamoy tayo tulad ni Jesus. Dahil yung blood natin, corrupted, no? Hindi kaya-aya. Pero ang dugo ni Jesus, ito yung nagbigay puri sa Ama. Tulad ng isang kwento na yung magsasaka, may marami siyang tupa. Timing, dalawang tupa, mga nanay, may anak. Yung isa, yung A, may anak, kaso lang, yung anak niya namatay. Yung B naman, yung nanay namatay, buhay naman yung anak. So, ang ginawa ng magsasaka, kinuha yung tupa ng bagong panganak lang kasi wala ng nanay para makasurvive. Diba, pinasusunod sa isang tupa na nanay na wala yung anak. Tapos, inaamoy-amoy ng nanay na, parang hindi ko to anak. Hindi niya, tinaboy niya. Sabi ng farmer, anong gagawin ko to? Kinuha niya yung anak na patay na. Pero may dugo pa naman yun. In his life, iniwan niya yung dugo, he poured it, no, doon sa baby na tupa. Pinalik ko rin doon sa nanay. Inamoy. Inamoy niya. Amoy. Anak ko to. So tinanggap niya, pinasuso niya at nabuhay. Parang ganun din yung crucifixion ni Lord. He shed His blood para sa atin, para mangamoy tayo anak ng Ama. Mangamoy tayo ni Jesus. Amen. So that's why yung kanyang crucifixion, the ultimate revelation ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos, that's why sacrificial. So gusto ng Panginoon na tularan natin ang kanyang pagmamahal na marunong mag-sacrifice. Dahil ang sacrificial love, yun ang magdala sa atin ng buhay na walang hanggan. Diba? Kung ang pagmamahalan sa pamilya, may sakripisyo, may forever. Pero kung pagmamahalan, walang sakripisyo, isang linggong pag-ibig. Okay. So, ganun yung pagmamahal ni Lord. So, gusto ni Lord, we have to learn pagmamahal na nakafocus sa Kanya, nakafocus sa kapwa. Hindi nakafocus sa sarili. Yun ang tunay, sacrificial love. That's why yun ang obedience na maging masunurin sa Jesus. That's why the Calvary, ito yung ultimate expression ng Ama, ang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. So the story, the passion narrative, parang very bloody, no? Imagine, rejected ang Panginoon. Pero ito ay pagpapakita na ang kalakasan ng Panginoon. Parang sabi, kawawa naman, kawawa. Pero ang kalakasan ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal sa atin.
handang mag-alay ng buhay para sa atin. So sa ating pagpasok ng banal na araw, Holy Week, sana maging banal yung week natin. Sa pamamagitan ng pagbabasa, basahin ulit yung Passion Narrative at ating pagnilayan. We refrain muna yung mga bagay na palagi natin ginagawa, yung pag-Facebook, sa phone, or yung pag-TikTok, ganon. Okay? But i-focus natin para maging banal, no? Yung araw. Ibig sabihin, ibinigay natin ang oras, ang panahon sa Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, try to meditate. As if naglalabang ka, as if you wash, Lord, ito yung sana ganito yung buhay ko, na malinis dahil sa yung cross, na malinis yung kaluluwa ko, Lord. Tulad ng paglinis, itong damit na ito, Lord. So, try to meditate. Anong ginagawa natin? Habang namamalingki ka, try to meditate. Ang bigat-bigat ang dala mo, yung mahista, Lord, yung kalbaryo mo, Lord, pinasan mo yung cross. At tularan din natin bilang OFW, di ba, yung taong tumulong kay Jesus, sinong pangalan nito? Simon. Taga saan? Cyrene. Taga Siungsoy. Taga Sarili, di ba? So marami tayong mga kababayan na talagang nahihirapan sa buhay, nabibigatan. Sana tulad ni Simon, sana mapagaan man lang yung mga dinadala nila sa pamamagitan ng pagtulong sa panalangin, pakikinig sa kanilang mga problema. Marami tayong kababayan na nahihirapan, nabibigatan. Sana tayo ay maging instrumento man lang na mapagaan ang kanilang mga dinala sa buhay. So, bilang migrante, sana maging Simon din tayo na taga Cyrene, tutulong sa mga nabibigatan, yung mga nangangailangan, yung ating pakikinig, yung ating pagbibigay ng gabay, Krisyanong gabay, tulad ni Simon. At lastly nga, itong kalbaryo, itong pagpapakasakit ng Panginoon, again, ay pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Ginawa to ni Lord para sa iyo, na sa kabila ng ating kahinaan, kasalanan, hindi nawala ang pagmamahal ng Panginoon. Na sa kabila ng ating nakaraan, ginawa to ni Lord para maligtas ka. At sana suklian din natin ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagtulong din sa kapwa. Ang gusto ni Lord ng sukli, of course, nagdadasal tayo, nagpapasalamat tayo. Pero as we experience, encounter the love of God, the mercy of God, encounter natin. Kasi gusto ni Lord na mabago tayo para ikaw ngayon maging agent, instrument na magbago ng lipunan. Si Lord, that's why kung napansin natin, di ba sa una sabi, Hosanna, son of David. Kasi akala nila, sila ililigtas ni Lord, politically, socially, dahil sila ay under Roman occupation at sila ay nahihirapan, colonize sila ng Rome. Pero ang Panginoon, that's why na-disappointed sila, akala namin, palayay ka namin, ikaw, di ba, ikaw hari ng mga Hudyo, di ba, yung kanyang pinagbitang hari ng mga Hudyo, ay hindi ka pala hari, bakit? Kasi that's why they crucify him, ipako sa krus. Pero si Lord, nandito para mapalaya yung ating kaluluwa. Pag napalaya, kung panaranasan natin ang pagmamahal ni Lord, pag binago tayo sa Panginoon, sana yung sukli natin, maging instrument tayo sa pagbabago din ng lipunan. Amen. Na hindi lang sa atin yung karanasan mo, ang pagmamahal ng Panginoon, sana yung karanasan mo, gamitin mo. Sana maging lakas, inspiration, na magmahal ka rin sa kapwa. Maging inspiration na magbago ka rin sa kapwa. So, sa ating pagpasok sa mga banal na araw, samahan natin si Lord sa kanyang pagpapakasakit, the passion, samahan natin siya para sa muling pagkabuhay, kasama din tayo doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya